Wala tayong magpatumpik-tumpik pa, mga babayan. Ito na. Topic. Mga babayan, kung naalala nyo, last year, sumabog ho yung balita na itong si Harry Roque, maliban sa isang human trafficker, land grabber pa. Ditin ko lang. Oo. Last year, sumabog ho ang balita na maliban sa pagiging human trafficker ni Harry Roque, siya rin ay land grabber. Baka lang kung nakakalimutan nyo, let me remind everyone dito po sa ating mga viewers sa ating channel. But by the way, huwag nyo kakalimutan na mag-like at mag-subscribe, mga babae. Napaka-importante po niyan. Huwag nyo kakalimutan. Ito nangyari. Roque and wife Myla, akalain nyo may asawa. Babae yung asawa. Akala ko nagpapa-inject pa rin ng diabetes medications Anyway. Sabi, Roque and wife Myla urged to return to the Philippines and face raps over land grabbing incident. Ayan. Sabi niya. Former presidential spokesperson Harry Roque and his wife Myla has been urged to return to the Philippines and face charges of grave misconduct filed by farmers before the Office of the Ombudsman in 2023 in connection with the alleged land grabbing incident in the province of Bataan. Okay, mga babayan. Rewind tayo. Etong mga magsasaka na to sa Bataan. Nag-file lang ng kaso sa Office of the Ombudsman noong 2023. Kaso, sino bang nakaupo na ombudsman noong 2023? Sige nga, hintayin ko sa chatroom. Sino yung nakaupo na ombudsman noong 2023? Sige, abangan ko. Abangan ko sa chatroom. Tingnan natin. Asa na? Wala. Asa na? Alam niyo yun, for sure. Ayun, si Martires. Ayan, correct. Si Ombudsman Martires. Oo, yung nagkakaroon ng mga disappearing cases. Oo, yung usad pagong sa mga kaso. Ayan. So obviously, mga kababayan, hindi gumalaw itong kaso na to. Hindi gumalaw, guys. Oo. Sabi, Joel Vega, who initiated an online petition against Roque's asylum in the Netherlands, said he was contacted by a farmers group from Mariveles who claimed that Roque and his wife were involved in the displacement of at least 127 families from over 400 hectares of farmland previously covered by the Comprehensive Agrarian Reform Program, or CAR. The group filed a complaint for grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the service against the Roques and several DA-DAR officials before the Office of the Ombudsman on January 23, 2023. Tapos, ang may-ari na nung mga lupa ay si First Bataan Mariveles Holding Corporation, a company partly owned by Myla Roque, yung asawa ni Harry Roque. Oh. The company is reportedly planning a 1.8 billion township project allegedly linked to a Pogo gaming Pogo hub. So ang gusto nila dito, mga babayan, ay magkaroon ng ala Alice Go. Oo. Pero sa Bataan. Sa Bataan. Yun ang gusto nila mangyari. Oo. Palapit ng palapit sa norte, di ba? Una, Tarlac. Tapos Bataan. Oo, baka yung, kung di napigilan to, baka yung susunod niyan, doon na sa Babuyan Islands. Para mas malapit sa Taiwan. Anyway.
So the company, ayan po, Go Hub, Myla serves as managing director of Biancham Holdings, one of FBMC's partners. Ayan. So ito po mga kababayan, 2025 pa. Pero yung kaso was even earlier, 2023. Oh, matagal na to guys, matagal na. Pero hindi umuusad yung kaso mga kababayan. 3 taon na. Simula 2023. At nagkaroon pa ng issue diyan sa ano, sa saan ba to? Nagkaroon pa ng issue diyan sa what do you call this? Flood control. So nabisi na ang ating Office of the Ombudsman. So, ano ngayon ang ginawa ng mga magsasaka? Ito na. Dumiretso na sila sa NBI. Oo, kaya, ayan, andyan na naman si Melvin Matibag. At nagpa-interview siya kasama nung mga biktima ni Harry Roque. Oo, panoorin natin guys. Itong mga magsasaka na to, actually, grupo to, bahagi pa lang sila ng mga magsasaka. Napakarami nito. Over hundreds to na dapat in-award sa kanila yung PLOA. Inaasahan nila kanila yung lupa. Ang nangyari nito, merong mga masasamang loob na nameke. At na-issuean sila ng title. Ngayon, yung lupa na yan, dapat yan tatayuan ng Pogo. Ito yung kay Harry Roque eh. Tatayuan nila yung first bataan ng tawag. Sinig na namin sino yung mga owners nito. And we will go after them. Kasi PLOA to eh. In-award ng DAR yung PLOA, dapat bago mabenta yan, may permit yan, tinayagan From ng DR. DAR. Yeah, At saka may period dyan kung ilang taon DA. bago mo ma-dispose. Correct. Pero kawawa itong mga magsasaka, biniktima nila. Pag makita nyo yung lugar, maganda yung lugar eh. Matagal ko na naming sinusubaybayan sa NBI yan. May mga nagbablog niyan, may mga napansin namin. Hanggang sa umabot sa amin, nung iniimbestigahan namin, malalim yung tinungo nito, na ito pala yung pinag-awayan ni Ramil Madriaga at ni Harry Roque. Yun! Kung bakit na kasuhan, nag-away yung grupo nila. Ayun, ito yun. Ito yung pinagawayan na yun, guys. Kaya siya nakakulong ngayon. Yung business partner nung etong sila Myla Roque, sila Biancham, sila Harry Roque, nagtanim kaso. O ang tinaniman nila ng kaso, si Romil Madriaga. Siya yung tinaniman ng kaso, yung kidnapping. Allegedly, kinidnap daw yung isa sa mga anak ng business partner ni Harry Roque. Allegedly. But we're not sure. And, di ba? So, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong kwento dun sa kidnapping. Ngayon, ang nangyari daw dito, allegedly, meron daw dito na mga ibinenta daw yung lupa for allegedly binenta daw yung lupa sa kanila, pero ang sinabi sa kanila dito sa mga magsasaka, tulong daw galing sa gobyerno. Tapos pinapirma daw sa mga papeles, para daw makakuha ng tulong or ayuda or something. Tapos binigyan ng halaga, parang 17 o 15,000 pesos yata yung binigyan na halaga. After nun, nagulat sila, wala na yung titulo sa kanila, nabenta na raw. Ibinenta raw sa kanila, kala Harry Roque, yung lupa. Oo. So, syempre, mga kababayan, sabi nga tinuturo sa amin sa law school, those who have less in life should have more in law. Oo. Yung mga hikaho sa buhay, yung mga may mga pagkukulang sa buhay, sila dapat ang mas nakakakuha ng mga pribilehiyo ng ating mga batas. At ayun na nga. Ito na ho yung isa sa mga pagkakataon kung saan dapat itong mga magsasaka na to should have more in law. Kaso nga lang, yung gumraduate ng abugas siya, yung nag-take ng bar at napakatagal na panahon na naging abogado, naging human rights defender pa raw, kuno, siya pa yun ng abuso dito sa mga kawawang magsasaka nato. So, grabe. Napakalala ng ito yung mga tipo ni Harry Roque, yung kapag nategi, hindi na to susunduin ni kamatayan. Oo.
O pag ito si Harry Roque na tegi, si Satanas mismo ang susundo sa kanya para dali sa impyerno. Oo, sureball na to eh. Oo, hindi si Kamatayan ang susundo dito kasi si Kamatayan, low level lieutenant lang ni Satanas yan. Ang susundo dito kay Harry Roque, yung big boss, guys. Welcome to my presence. Ganun ang sabihin ni Satanas sa kanya. Habang buhay tayo magsasama. Oo, ito si Harry Roque, yung buhay pa, sinusulong na kaluluwa sa impyerno, guys. Ganon. Ganon kalala. Itong si Harry Roque. Oo, kasama nung asawa niya. Grabe. Tuloy. So may involvement dito pati yung mga Chinese na POG operator at identify na namin kung ano yung mga kumpanya na ginamit nila. Malinaw to. Open and shut case to. Kung tutuusin, madali dapat ma-resolve to. Pero maraming may pananagutan dito. Tatanungin natin ng Registry of Deeds, ang Municipal Assessor, at una-una na yung mga kumpanya na paano napatitulo sa kanila. At ang very, very glaring dito, yung titulo na issue, yung address ng kumpanya, sa address ng opisina ni Atty. Harry Roque. So, yung rekta, oh. Open and shut case pala, guys, eh. Di ba? Open and shut case. Napakadali daw nito, sabi ni Director Melvin Matibag ng NBI. Open and shut case. Eh, ba't nagtagal ng ganito katagal? 2023 pa sila nag-file sa Ombudsman. Tapos hanggang ngayon, wala pang resolusyon. Di ba? Lantara na pinagagawa ni Harry Crooks, sabi ni MB Napoles. Salamat sa inyo. Wow naman! Wow! Oh. Wow! Di ba? Hindi na dapat hindi na dapat. Grabe si Martires, guys. Dapat nakasuhan dito si Martires. Dapat makasuhan dito si Martires. Napakalala nung ginawa niya dito sa mga magsasaka na ito. Kawawa naman. kasi nagtatago ngayon, palagay ko, hindi lang dahil dun sa mga kailangan niyang sagutan, kundi baka eto, alam niya na anytime, ipuputok to. Sir, iisa lang po ba ang sentiment na sinishare nila? Sila, di ba? Pare-parehas. Binigyan sila ng CLOA, kinancel, pineke yung pirma nila, kunyari nagkaroon ng bentahan, Ayun. walang ng DART, at napalipat na lang sa First Bataan. Kami na mismo nagpasundo sa kanila para i-process yung mga reklamo nila rito. And we will go hard on this one. Ito, abuso na ginawa ng mga dating mga nanunungkulan. Tapos sir, lahat sila, yun parehang areas, iisa, tama? Isang lugar sila. Pero 3 kumpanya yung involved dito na aming sinusundan. At ito yung mga personalities na check. 400 hectares. So, mas mabuti, makipagtulungan sila. Sir, if it's okay to ask, paano na-connect talaga si Harry Roque dito? Yung titulo nga ng mga lupa na na-issue sa address niya napunta, siya yung abogado ng kumpanya. At lumalabas doon sa mga initial na investigation namin, ito yung pinagawayan nila ni Ramil Madriaga. Ito yung sinasabi doon. Makita mo doon sa affidavit ni Madriaga, may binabanggit siya ng pinagawayan nila, pinaglaban niya yung mga farmers. Ito yun. Okay. More or less, ilan po kaya sila, sir? Mga gano'n karami yun. Daan. Yung title sa namin, 64, yung titulo na na-issue. Pero napakalaki nun. Ilang hectare? 138 hectares. Maganda yung lugar. Merong cove area, may beach, no? May beach, may cove area. Lucky Beach. Maganda. Lucky Beach, yun. Yung Lucky Beach, ando doon. Tsaka, strategic siya. Kaya nga kami, lahat ng angulo, tinitingnan namin ngayon dito kasi strategic din siya. Pwedeng puntahan ng mga vessel, malalaking vessel, di ba? Kasi malalim yung ano niyan eh. So, tinitingnan din namin yung angulo na yan. Okay. So, ano Baka doon gagamitin ng China yung mga kalokohan nila, no? Doon sila magpapasok ng mga sleeper, no? Kunyari, cruise, ganyan, tapos biglang naiiwan, mawawala sa manifest. Baka walang yan ni Harry Roque, no? Tapos ngayon, pabiktima pa siya. Diyos ko. Pag ako nagawi ng Austria,
at nakasalubong ko si Harry Roque, magla-livestream ako. Mumurahin ko siya sa harapan niyo. Oo, andito po tayo ngayon sa Austria. Nakikita ko si Harry Roque, ayan o, nagla-lunch. Wait lang, murahin lang natin tong hayop na to. So, halika, Harry, kalad-kalad kita papuntang Pilipinas. Pag ako lang napadpad ng Austria, no? Hindi ko naman alam kung mapapadpad ako dyan sa Austria. Pero pag napadpad ako dyan, pero gagawin ko talaga. Seryoso, no joke talaga, guys. Abangan nyo yan, pag naaabot ako dyan. Oo. Magla-livestream ako. Tapos, lalapit ako sa kanya. Sir, kayo po ba si Harry Roque? Siyempre, yung lalapit sa akin, nakasmile. Oo, ako nga. PI nyo po. Gago kayo, ganun. Napakawalang hiya nyo po. Umuwi kayo ng Pilipinas. Humba. Humba ka dito. Anyway, tuloy natin to. Po ba, yung mga clan po ba talagang doon, yung mga clan nila? Doon na kayo tumunda di ba? Lugar na nila, kaya nga sa kanila nabigay dapat yung klowa. Binana pa nila. May kumpanyang may-ari nyo, tapos na-carp nga yan, minisyo na sila ng klowa. So yun nga. So maraming involved dito. Possible violation of LRA din yan. Dami yan. Estapa, falsification, lahat na ng mga kaso. Tapos tinitinan namin, may namatay nga Inambush to yung abogado nila na supposed to be magdi-deliver ng mga titulo. Si Atty. Anselmo Carlos. Kailan pa po yan? Tagal na to. Bago po pandemic, na-cancel po yung mga titulo namin. Okay, so bakit po ngayon lang kayo tatanungin ng mga tao yun na bakit po ngayon lang? Nang hindi pa nakulong si Sir Ramel, pumunta yun dun sa laki. Siya tumutulong sa inyo? Tumutulong. Imbita kami na pagpunta dito, tulungan niya. Interesting yung kay Sir Ramil. Kwento mo nga yung direct na nakita mo. Ano yung talagang actual na experience nakita mo? Nakita ko nung pumunta na sa laki, tapos nang imbita na nakita yung problema ng laki. Kahit yan Sige, kwento nyo ate. Huwag kayong matakot at kailangan totoo. Sa amin sa problema namin. Bali yung abogado po namin, yun po na ano niya si Sir Ramil, siya yung ginawa niya para daan para makatulong po sa amin. Tapos lahat niya po kami pinupuntahan sa laki kasi nga yung mga kailangan naming isalaysay kung ano naging problema. Hanggang sa po tapos na po yung summer noon, nabalitaan na lang po namin na hinuli siya. Pero kahit na nasa kulungan po siya, patuloy pa rin po yung komunikasyon nila sa amin. Hindi po siya tumitigil. Lagi po siyang updated na hindi niya po kami pababayaan. Lahat ng gagawin niya paraan para makatulong siya sa amin. Ginagawa niya po. Hanggang ngayon po, daman-dama namin na lagi siyang nandiyan kahit nasa kulungan po siya. Ano po sinasabi niya sa inyo? Anong pangako niya sa inyo? Yun po, sabi niya, wag kayong bibitiw. Basta, wag kayong aasa na sa iba, sa mga pangako na iba, na sa mga, kung halimbawa kung sinong makipag-usap sa inyo. Basta ako, nandito lang, gagawin ko lahat ang paraan para mabawi niyo yung mga lupa niyo. Kaso Si nakakulong Harry na siya. Roque naman po, nakikita niyo ba? Or anong alam niyo sa kanya? Ang alam po namin, nasa ibang bansa siya. Dito sa kasong to, anong pagkakaalam yung involvement niya? Ang naging minsan po kasi namin siyang na-meet Pumunta na siya. minsan isang beses. Okay. Miniting niya kami. Pero hindi ko naman po alam kung ano yung talagang napag-usapan. Anong pakilala niya? Siya ba anong pakilala niya sa inyo? Hindi naman po siya nagpakilala sa amin. May pinapunta lang po kami sa isang lugar. Tapos sabi niya, darating nga daw si Harry Roque. Hindi ko naman po alam kung sino Harry Roque yun. Nung naano lang po namin, nakuha namin yung mga certified true copy namin. Nakita namin yung title namin. Nabili na ng First Bataan. Tapos nung nag-ano na kami, naka-address nga po kay Harry Roque. Grabe. Cancel na po lahat. Wala po kaming kaalam-alam na ganun na.
So, Minsan po din po kami pinapunta sa munisipyo, sa Sangguniang Bayan. Nakalagay po doon sa monitor kung anong magiging plano ng laki. Gagawin nga daw pong pogo. Na yun nga daw po ay pag-aari ni Harry Roque. so anong naging reaction yun? Pakawala nga yata talaga. Yun po yung simula na naghanap na kami ng abogado na para natutulong sa amin. Doon po namin na-meet si Sir Madriaga. Binigay po siya sa amin ng law firm. So ano naman yung pag-aaway nilang dalawa? Anong connection? Anong pagkakaalam nyo? Ang pagkakaalam ko po, yung dahil doon sa lupa, sa pagtulong niya sa amin, kaya ginawan po siya ng senaryo ni Harry Roque. Dahil talaga naman pong, kahit sa munisipyo, alam na ang laki ay pag-aari na ni Harry Roque. Yun po ang pagkakaalam namin, bakit siya ginawa ng paraan para makulong ni Harry Roque. Bawal yun. Para wala na pong tumulong sa amin. Bawal yun ha, yung pagbebenta ng ano, ng tawag dito, ng agrarian reform na lupa. Hindi basta-basta yan. May period yan 10 years yata if I'm not mistaken. Bago mo mabenta. So, limbawa, nabigay na sa iyo yung CLOA. No, nakapangalan sa iyo, official na. Hindi mo pwede basta-basta ibenta yan. After 10 years pa. Hanggat hindi hanggat di nag-expire yung 10 years, ang pwede lang mag-ano niyan, ang pwede lang magmay-ari niyan, ikaw or immediate family. Either anak mo or asawa mo, o sila lang ang pwede. Let's say matanda ka na, nakuha mo yung CLOA mo, 80 years old ka na. O. Tapos let's say wala pang 10 years, binawian ka na ng buhay, kinuha ka na ni Lord. Hindi mo yan pwedeng ipasa sa ibang tao. Ang pwede mo lang pagpasahan yan, isang ano mo lang, isang pamilya mo lang. Hindi mo pwede ibenta. Kung wala kang asawa, wala kang anak, ang magmamana niyan, parents mo, kung buhay pa yung parents mo. Kung wala ng parents mo, mga kapatid mo. Yun lang. Walang ibang pwede. Walang ibang pwede dyan. Mahigpit ang DAR. Mahigpit ang agrarian reform. Hindi basta-basta ang bilihan tsaka bentahan ng lupa dyan. Kaya kung napatituluhan niya ni Harry Roque, paglabas ng CLOA, nabili niya agad, merong nangyari. Merong nangyari. May ano dyan, may something. Oo, baka nabayaran yung taga-registry of deeds, nabayaran ng Department of Agrarian Reform, nabayaran sino ba? Si munisipyo, marami yan si LRA, ang daming babayaran dyan. Ang mahal niyan. So malamang sa malamang, yung pera na pinanggamit dyan, galing sa Pogo. Pogo money yan, guys. Kasi ang laki niyan Ang daming involved na ahensya dyan Dati, mas madali. Nung panahon ni Villar, mas madali. Pero ngayon, hindi na. Mahigpit na ngayon. So, galing. Ang galing. Ang galing ng kanilang pagkawalang yan. May nabinayaran yan. Kasi may mga pirma yan, guys. May approval yan Hindi mo yan mabebenta ng walang approval ng DAR. Sa iba pa nga, abot pa sa level ng DENR yan DA, DAR, DNR. So, maraming binayaran dyan si Roque. Para dyan sa 400, magkano? Ang inandito lang daw, 100 something hectares Malaki na yon. Pero ilan yung total? Wait, ano ba yung total na ito? Ilan yung total? 400 hectares of farmland. Napakalaki niyan. Diyos ko. Awawa naman yung mga magsasaka. Ayun. Yun na muna. Kung kaso, pag tinignan mo, base sa kwento nila, actually, magbibigay sila ng salaysay nila at susumpa nila dito yan. Yun yung magiging basehan namin para sa mga follow-up namin na gagawin at kaso. Pero, OPAD, sabi nga doon pa lang sa salaysay nilang una, at sa mga dokumentong hawak namin, may picture pati na nandun doon si Harry Roque, na may mga nakarating na sa amin. So talaga nagpunta siya.
At yung sinasabi ni nanay kanina na pinag-awayan nila, yun din yung isang anggulong sinasabi ni Madriaga dun sa kanyang binigay na affidavit na kanyang inilabas kung bakit sila nag-away at sabi may trap-up cases nga sa kanya ng kidnapping. So ano ang ine-expect po nila kaya na initial steps lang po, Director, kahit hindi po concrete? Well, tutulungan namin sila. Unang-una, bibigyan namin sila ng protection dahil ito, it will be coming up to the public now. Kaya nga pakiusap ko lang, i-blurred muna yung mga mukha kaya pala nila, ganyan, parang tulong kaya yung naka-blur. sa amin. Dahil itong mga tao na to, pinasundo pa talaga ng Bureau para maramdaman nila na nakahanda kaming tumulong sa kanila. Nakakaawa yung mga tao kasi maganda yung lugar, inaasahan nyo, doon na sila tumanda eh. Maganda na nagkapamilya na doon, inaasahan magiging kanla. At ang tinitingnan din ng NBI dito na lead, baka hindi lang ito ginawa sa Bataan lang, baka buong bansa ito ginawa nila. So we'll dig deeper into this, imbestigahan namin talaga ito ng malalim. At lahat ng angulo na lumalabas dito ay aming bubuksan. And we assure the public that ang NBI will be very transparent on this matter. Lumalalim malalim yung mga issue natin. So mostly, sir, mga magsasaka sila, Yeah. ang profession nila? Mga magsasaka, kaya nga sila nabigyan ng CLOA, matagal na silang nandoon. Matagal na sila nandoon sa lugar na yun. Yung iba nga, hindi na nila nagalaw. May mga personalities na kami, kasi siyempre nagrehistro naman yung First Batana yan sa, nag-incorporate yan eh. So we're finding the leads na sa mga personalities involved. Ang very clear dito is the address of the title, ng 64 titles, lahat naka-address sa opisina ni Attorney Harry Roque. Patay. Ang maganda, umuwi na talaga si Harry Roque para sagutin niya yung mga katanungan na to. Lalong di na uuwi. Kasi dyan sa ano na yan, wala. Olat siya dyan, guys. Olat siya dyan. Talo siya sa dokumento. Tsaka testimonya ng 67. Ito pa lang. Ito, 67 pa lang na mga magsasaka to eh. Olat siya dyan. It's his word against theirs eh. Tapos may mga dokumento ka pa. Yung mga titulo, naka-address sa'yo. Nakapangalan sa kumpanya mo, yung Biancham, tsaka yung something holdings. Di ba? Olat siya dyan. Alam niya yan. Lalong di na uuwi yan. Ipagpanalangin natin, mga kababayan, na hindi rin siya pagbigyan ng asylum. Kasi pag napagbigyan siya ng asylum, wala. Tapos ang boxing. Kaya, alam nyo mga kababayan, sabi nga nila, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, those who have less in life should have more in law. Diba? Yung mga medyo hikahos at kapos, pagdating sa buhay, dapat sila yung nag-uumapaw pagdating sa batas. At hindi naman siguro, di ba? Hindi naman siguro, mukhang pera kasi talaga eh. Iba talaga nagagawa ng pera, guys eh. Pag nilamot ka ng, siguro, ganun kayaman yung, sino yung namatay na ni Tita ba daw ni Harry Roque, namatay? Oo. Kaya siya yung mama ng ganyan. Mukhang hindi yung tita niya yung namatay, kaya siya yung mama ng ganyan eh. Mukhang konsensya niya yung namatay. Oo. Mukhang konsensya niya yung namatay, guys eh. Anyway. Sana mga kababayan, hindi mapagbigyan yung kanyang asylum. At, ay no. Kapal ng mukha. Tigas ng mukha talaga. Malamang sasabihin niya ang sagot dyan. Hindi, pinupolitika lang ako kasi administrasyon ni Bangag, bla 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 bla. Uwi ka dito. Harapin mo yung mga kaso mo. Dapat. Hindi yung nagtatago kung saan-saan. Kairita. Anyway. So yan po yung ating pangatlong topic, mga kababayan. Oo, so sabi ni VMB Erin, it's time to reunite with Mr. Supranational. Baka kailangan na niya ng injection.
Baka kailangan niya ng injection, guys. Anyway. May warrant of arrest na siya, di ba? Doon sa may warrant of arrest na siya doon sa saan ba to? Sa human trafficking. Pero dito sa land grabbing, wala pa siyang warrant of arrest dyan kasi bagong kaso lang yan. So, posibleng magkaroon. Huwag tayo mag-alala, guys. Oo, huwag kayo mag-alala. Posibleng magkaroon din siya dyan sa dito sa land grabbing. Oo. So, mga kabayan, ito na po yung ating main topic dito sa link na ito. Oo. Ito na yung main topic natin. Wala pang red notice kasi what's the point of having a red notice kung siya ay asylum seeker, di ba? So, wala pa. Hintayin natin matapos yung asylum application niya. Oh, baka magulat-gulat na lang tayo. Nandito na, di ba? Danampot na. Magulat-gulat na lang tayo. Sana gano'n na lang, di ba? Si John Vic Remulla, sabi niya, pupunta raw siya ng Portugal eh. Personal doon niyang susunduin si Saldico. Tingnan natin. Sana mangyari. Sana. Hindi pa ako naniniwala. Hindi pa ako believe. Pero sige, tingnan natin. Okay. Punta tayo ngayon dito sa ating last topic, mga kababayan. O, ito naman. Okay, so mga kababayan, hanggang dito na pupunta tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless everyone. See you tomorrow. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.